Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Maging sa mga masugid niyong taga-subaybay. Ako po si Anton, taga-Tagbilaran. Noong dekada 80 sa lalawigan ng Trinidad sa Bohol, may kilalang taong napakagaling manghilot. Gumagala-gala lamang siya sa lungsod ng Trinidad at walang nakakaalam kung saan siya nakatira. Natuklasan ng taong ito na magaling sa larangan ng panghihilot nang minsang may batang isusugod sana sa ospital noon. Halos hindi na ito makahinga. Nalaglag sa hagdan. Naabutan na lamang na namumutla na. Noong isusugod na sa pagamutan ay biglang humarang ang taong ito na itago na lamang natin sa pangalang Arnel. Ang edad ay nasa mahigit 20 pa lamang. Ayon sa kanya, hindi umano aabot sa ospital ang bata. Lumapit si Arnel sa batang ito, tapos ay kinapaka pa ang dibdib. Nagmungkahi itong pahigain ang batang iyon at may gagawin umano siya. Ang mga magulang daw nito ay hindi makapaniwala nung una gawa ng hindi nila kilala si Arnel. Tapos bigla na lamang sumulpot yon. Sinubukan pa umanong itulak noon si Arnel kasi nga tumitirik na yung mata ng bata. Pero nang may pisilin daw ito sa balikat ng paslit na yon, ganun na lamang ang pagkagulat ng mga magulang. Paano ba naman kasi? Dun palang nakahinga ang batang yon. Pero ayon kay Arnel, hindi pa gumagaling ang bata sa pamamagitan ng papyaw niyang haplos. Dapat umano siyang sundin kung gustong gumaling ng tuluyan yung bata. Kung kaya naman, nung hinayaan na si Arnel, hinilot ang paslit hanggang sa nawala ng pamumutla. Ayon kay Arnel, naipit umanong ugat sa balikat at dibdib nito, dahilan na nagkaroon ng depresyon sa loob ng katawan, na siyang dahilan kung bakit nahirapang huminga ang batang yon. Magaling na umano ito, pero kailangan pa rin uminom ng mga gamot para pangpawala ng maga. Matapos lang na matapos nun, umalis kagad si Arnel. Tinanong pa ng tatay ng bata kung anong pangalan niya. At ito na nga, ito na ang simula kung bakit siya nakilala sa lugar. Pero hanggang dun lang, dahil walang nakakaalam kung saan ito nakatira. Para bang kabute na kung saan-saan na lamang sumusulpot yon. At dahil sa mabilisang pagsikat ni Arnel noon, marami ang humahanap sa kanya. Ayon kasi sa mga umuugong na balita, kung magaling manghilot, magaling din umano itong manggamot. Sa madaling salita ay bihasang albularyo. Minsan ay nasisipatan si Arnel sa isang tindahan. Kalmado na parang wala lang ito habang tumutoma ng alak. Lasinggero ding umano ang taong ito. Ang mga residente na nakakakita sa kanya ay walang inaaksayang oras. Lumalapit ito at idinudulog ang hinaing, lalo na't bihira lamang nasisipatan tong taong ito. Halo-halong hinaing na yon. May nagpapahilot, mga matatanda, may magpapatawas, may magpapagamot, dahil umanong may karamdamang hindi pangkaraniwan, at iba pa, lalo na sa mga kinabibilangan na ng kababalaghan. Pinapaunlakan naman umano ito ni Arnel na siyang mas lalong nagpatunog sa kanyang pangalan. Lalo pat ang ilan sa may hinaing, napapagaling niya talaga. Pero mariing itinatanggi ni Arnel na isa siyang albularyo. Sadyang may alam lamang siya sa panghihilot at organic kong pamamaraan na siyang kultura na ng kanilang pamilya. Isang araw, itong dalagang nagngangalang Ellen ay hinahanap itong si Arnel. Taga-sentro lamang ng Trinidad itong si Ellen. Yung tatay niya kasi nakaratay na. May malubhang karamdaman at kahit anong balik sa doktor ay hindi mapagaling-galing nun. Samantalang ayon sa pagsusuri umano, karaniwang ubo lamang yon. Oo,
May ubo ang tatay ni Ellen pero hindi naman ito malala. Sadyang may ibang karamdaman ito sa katawan na siyang alam nilang hindi ubo ang dahilan. Kung saan-saan na lamang napapadako itong si Ellen. Nakarating na umano sa bukiran ng Trinidad hanggang umabot na ng Bien. Pero wala. Wala siyang natagpuang Arnel. Kung kaya pinili na lamang nito na ipatingin sa ibang albularyo ang padre de pamilya. Pero walang nangyari. Para bang pinagkakapirahan lamang umano sila nun. May yaka ba namang pinabalik-balik sila sa bahay ng albularyo? Pero walang nangyayari. Hanggang sa hilot lang sa katawan pero naroroon pa rin ang sakit nun. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang umanong napadaan itong si Arnel sa tapat mismo ng bahay nila Ellen. Kung kaya naman hindi magkanda o gaga ang dalaga sa kakasangbit nito. Ang sabi pa nito, ilang araw niya nang hinahanap ang binatang si Arnel. Pero doon lang pala banda sa bahay nila ito matatagpuan. Para bang sinadya ng pagkakataon. Ano bang problema mo? Tanong ni Arnel sa dalaga. Ang sabi naman ni Ellen ay may sakit daw ang kanyang ama at gusto nitong ipasuri kay Arnel nun. Gawa nang wala namang problema kay Arnel ito. Tumango ito kaagad na tinungo ang bahay nila Ellen. May kaya sa buhay itong sila Ellen. Malaki ang bahay na 2 palapag at may panagatan. Etong panagatan, payaw ito sirsat sa laot. Bali may malaking bangka ang pamilya nila Ellen at ang ikinabubuhay nito ay ang pananagat. Hindi yung pananagat na karaniwang lang. Bagkos ay malakihan ito. Bukod pa dyan ay may babuyan sila Ellen at ang nanay niya ay isang guro nun. Katunayan, itong si Ellen nga ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Bugtong na anak na babae lamang ito at syempre, hindi nagpapahuli ang angking kagandahan ng dilag. Naiilang nga dito si Arnel gawa ng talagang may itsura talaga yung dalagang ito. Nang makapasok ng bahay, pumungad kay Arnel ang tatay nito na nasa sala. Nakahiga sa katre at para bang mamamatay na. Hindi may pintang mukha ni Arnel sa simangot nun. Ang sabi nito ay may hindi magandang nangyayari sa tatay ng dilag. Nga pala, itago na lamang natin ang tatay ni Ellen sa pangalang Amando. Habang ang nanay naman ito, Hilda. Nagtanong si Arnel kung kailan ba umano nagkaroon ng karamdaman ng matanda. Ang sabi naman ni Ellen, 2 buwan na daw ang nakalipas. Basta ang simula daw noon ay laglat lamang tapos hindi na bumabangon sa mahigaan. Masama ba yung ugali ng tatay mo? Tanong ni Arnel, na siya namang labis na ipinagtaka ni Ellen. Sinabi niyang hindi gawa ng mabait umano ang kanyang ama. At katunayan ay mapagbigay pa ito. Ganun ba? May naiinggit siguro sa kanya. Ang ibig kong sabihin, may naiinggit siguro sa inyo. Kulam yan eh. Sa mata pa lang alam ko na yung karamdaman. Unti-unting pinapadautan yung tatay mo hanggang sa mamatayan. Parang kahoy. Unti-unting kinakain ng anay. Ang padautan o padaot, Sir Seth. Ito na yung tinatawag sa Bisaya na kulam. Aminado naman daw si Ellen noon na padaot talaga. Nais niya lang na pruweba noon. Ayon pa dito, padaot din ang sinabi ng ibang albularyo. Pero wala siyang tiwala dahil nga para lamang nanghuhula. Ano bang dapat gawin? Tanong ni Ellen. Ayon naman kay Arnel, siya na umanong bahala. Bukas na bukas sumano ay magaling na ang kanyang ama. Itong mga litanya ni Arnel ay nagulat si Ellen dahil napapaisip siya noong kung ano ang gagawin ng binata at bakit ganoon na lamang kadali magsabi na bukas ay magaling na ang kanyang ama. Pero hindi na siya nagsalita pa. Tumangoy lamang si Ellen noon at sinabing aasahan niya umano ang mga sinabi ni Arnel. Kinabukasan, ganun na lamang ang windang ni Ellen dahil nakita niya ang kanyang tatay na nakasandal sa may dingding. Sinusubuan pa ito ng lugaw ng kanyang ama.
Animoy magaling na umano ang tatay ni Ellen noon dahil kumakain na ito at nakakaya ng bumangon mag-isa. Ito'y mula sa salaysay ng kanyang nanay noon. Dagdag pa nito, liliban ito sa trabaho para ipakonsulta sa doktor ulit. Wag na po, Nay. Kung magaling na si tatay, ano pa bang titingnan ng doktor sa kanya? Tinulungan po tayo ni Arnel. Sabi niya sa akin may naiinggit daw at pinapadautan si tatay. Sabi ko naman sa inyo kinukulam eh. Hahanapin ko lang po si Arnel. Kailangan ko siyang pasalamatan. Kahit papaano may aabot ako sa kanya sa pagtulong niya. Umalis kagad si Ellen noon. Pero kung gaano siya nahirapan sa paghanap kay Arnel noon, ganun din siya nahirapan sa mga sandaling ito. Naiinis na si Ellen kasi nga galak na galak siya makitang binata pero wala talaga. Hanggang sa isang hapon, nakita niya itong nakapuslit sa isang tindahan. Umiinom ng alak. Mabilis na nilapitan ni Ellen na parabang galing sa ibang bansa itong si Arnel at tuwang-tuwa ang dilag ng masilayan niya ito. Hindi nga namalaya ni Ellen noon na niyayakap niya na pala si Arnel na siya namang labis na ikinagulat ng binata. Teka, sandali, sino ka ba? Ay, ikaw pala yan, Ellen. Magaling na ba yung tatay mo? Bungad ni Arnel na napaka-inosente na mukha. Unang tugon ay pasasalamat kagad. Tapos sinabi nga ni Ellen na gumaling na nga ang tatay niya. Inimbitahan si Arnel sa bahay nila. Yun din mga sandaling yon, gusto niyang pumunta si Arnel at nang mapasalamatan ito ng kanyang nanay. Abutan din ng pera. Naku, wag na. Hindi ko kailangan ng pera. Ay, ang ibig kong sabihin, hindi ako nagpapabayad. Sos, ikaw lang ata yung albularyo na tumanggi sa pera. Tara na, sumama ka na sa akin. Sige na. Mungkahi ni Ellen noon. Sabay hatak sa kamay ni Arnel. Tumanggi talaga ang binata. Kailangan niyo manong umuwi kaagad kasi hapon na at baka gabihin pa ito. Nagtanong naman si Ellen kung saan nakatira si Arnel. Pero hindi ito sinabi ng binata. Ngumiti lamang ito at nagpaalam ng umalis noon. Iniwan pa nito ang bote ng alak na may laman pa. Dahil doon, nagkaroon ng kuryosidad itong si Ellen na parabang nahamon siya sa pagkatao ni Arnel. Kilala kasi ito sa kanilang lugar, pero napaka-misteryoso. Ang ginawa ni Ellen, pinasundan niya sa pinsan niya si Arnel. Alamin umano kung saan ito nakatira dahil pupuntahan ng dalaga yon. Ang pinsan ni Ellen ay itago na lamang natin sa pangalang Itoy. Bata pa si Itoy at doon ito nananatili sa bahay nila Ellen. Gawa ng wala ng mga magulang. Maagang naulila ito sa buhay. Nagtanong pa si Itoy kung saan nagtungo si Arnel. Ang sabi naman ni Ellen, binabaybay lamang umano nito ang kalsada at maaabutan pa yun ni Itoy. Kung kaya naman nagtatatakbo itong si Itoy noon. Gabi na nang makauwi si Itoy at sinabing sobrang layo daw ng tirahan nila Arnel. Hindi niya na piniling sundan pa gawa ng gubat na daw umano yon. Nagtanong si Ellen kung nakita ba ni Itoy ang bahay. Hindi ate. Basta doon banda sa dulo ng palayan. Doon po siya dumaan tapos nawala eh. Natakot naman ako kaya hindi ko na lang sinundan. Ano ba kasi? Bakit pinasundan mo pat alam mo namang gabi na? May gusto ka ba sa kanya ate? Hibang ka ba Itoy? Gusto ko lang mapuntahan kasi nga pinagaling niya si tatay. Pero sa loob-loob ni Helen noon, nauhumaling talaga siya sa binata. Iba na ang pagkakaroon niya ng interes dito dahil may kasama na yung paghanga. Lalo na't dahil sa kakaibang pagkatao ni Arnel na siyang nakakamangha talaga. Bukod sa napakabait, mapagkumbaba, yun bang napaka-inosente at galante. Pero sa likod pala, may angking hindi pang karaniwang kakayanan. Alam ni Ellen kung saang lugar itong tinutukoy ni Itoy. Dulo ng palayan sa kanila malapit. At dito nga nakatirang kaibigan ng dalaga na itago na lamang din natin sa pangalang Maymay. Sumunod na araw, pinuntahan ni Ellen ang lugar. Sumaglit pa ito sa bahay ng kaibigan.
Nagtanong ito kung kilala ba nila ang nagngangalang Arnel na magaling na manghihilot. Ay naman kay Maymay, sino ba't hindi makakakilala doon, halos araw-araw itong napapadaan sa kanila. Pero wala umanong nakakaalam kung saan ito nakatira noon. Baka sa pinakabukid pa na bahagi ng ibang baryo. Bakit mo pa tinatanong, may ipapagamot ka ba? Tanong ni Maymay. Sinabi ni Ellen na wala na siyang ipapagamot dahil napagaling na umano nito ni Arnel. Gusto niya lang makita at dalawin ito dahil nga tumanggi ng alokin niyang pumunta sa bahay nila. Baka umano naiiya. Gusto niya lang magpasalamat ng maayos. Ayaw pang tumanggap ng pera. Nakakainis tuloy, Maymay. Parang thank you lang yung ginawa niya na dapat sana may kapalit. Tulungan mo ako, punta natin sa kung saan siya nakatira. Nako, sigurado ka ba dyan, Ellen? Bakit hindi mo nalang hayaan? Ganun naman talaga si Arnel. Ginamot nga noon yung kapatid ko tapos umalis din kaagad. Hinanap ni tatay pero hindi nakita. Parang isda na madulas at mahirap mahuli yung taong yun. Kaya nga dapat natin alamin kung saan siya nakatira. Kasi ang hirap niyang hanapin. Malay mo may magpapagamot ulit, at least alam na natin kung saan siya, di ba? Nako, Ellen. Noon pa kita kilala. Iba na yan. Baka may gusto ka sa kanya. Ikaw lang may interest pero sige, sasamahan kita. Umuwi ka agad tayo, baka abutin tayo ng hapon at pagalitan pa ako. Napapayag din ni Ellen itong si Maymay. Ayun, at hinagilap nga nila itong si Arnel. Binaybay lang nila ang daan noon patungong bukid. May mga bahay naman pero larawang probinsya talaga. Magkakalayo. Hanggang sa sobrang layo na nang narating nila. Sa mga sandaling yon, tanghali na at nanglilimahid na sila sa pawis. Mayakaban mang sobrang init na mga panahong yon. Tapos ay wala pa silang pahinga. Bukod pa dyan, paakyat at pababang lugar. Nagtanong-tanong sila doon sa nadadaanan nilang bahay. Maging ang ubod ng tandang babae na parang hiniwalay na ng diwa. Hindi nakaligtas sa pagtatanong nila. Hanggang sa mapadako sila sa isang bahay doon, na kung saan maliit lang ito at parang walang nakatira. Magpaganon pa man ay bumati sa Ellen kahit alam niyang walang tao. Hanggang sa may napansin siya sa likod ng bahay. Nakaupo sa isang maliit na bangkito na para bang nagkukudkud ng niyog. Sinipat din ito ni Maymay hanggang sa nagkatitigan silang dalawa nun. Bagamat nakatalikod ang taong nakita nila sa likod pero nakikilala ni Ellen, maging si Maymay. Walang iba kundi si Arnel. Nagkatulakan pa ang dalawa gawa ng si Ellen ay parang nahihiya nun. Huwag mo naman akong itulak. Teka, ano bang sasabihin ko? Nako, sabi ko na nga ba Iba na yan, Ellen. Anong narinig ko sa'yo, di ba? Hanapin si Arnel. Ano bang pinunta natin? Hiyaan ba? Yan na dito lang pala nakatira yan. Ang layo naman, parang aswang. Tingnan mo, walang ibang bahay maliban na lang dito. Ano na, sige na at hapon na Paulanan mo na ng sandamakmak na pasasalamat. Bumuntong hininga si Ellen noon tapos lumapit siya kay Arnel. Habang nangyayari yon, sinisit-sitan niya ang binata. Abay nang kukudkud nga ito o nagkakakagod ng niyog nun. Na makita ni Arnel si Ellen ay nagulat ang binata. Tinabunan pa mukha nito sabay atras na para bang hiyang-hiya nun. Ano bang ginagawa mo dito? Bungad ni Arnel. Sinabi naman ni Ellen na sa wakas sumano. Natagpuan na rin niya si Arnel. Sa dami nang naghahanap sa'yo, ako pa talagang makakakita. Ang layo naman dito. Mag-isa ka lang ba? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, Ellen. Ano bang ginagawa mo dito? Naku, huwag kang lalapit. Naku naman Ano bang kinakahiya mo? Ba't ka ba misteryoso? Ano bang tinatago mo? Natural na parito ako para makita ka. Umaangal ka kasi nang imbitahan kita kaya ako na lang yung nagpunta. Dito ka ba talaga nakatira? Hindi kaagad nagsalita si Arnel. Hanggang sa nagpatuloy sa pangungulit itong si Helen. Ang pangungulit nito ay paulit-ulit na pasasalamat
na para bang pinagdidikdikan niya ang litanya para bigyang saysay naman ito ni Arnel noon. Kumbaga, kulang sa pansin. Sa bagay, walang-wala lang kasi itong si Arnel. Yung tipong walang nangyari. Maging mga sandaling yun nga aakalain mong taga-ibang planeta kasi parang takot sa tao. Yun lang. Pasasalamat. Narinig ko na yun sa'yo huwag mong ipagsabi na dito ako nakatira may kasama ka pa talaga. Ang pananahimik ko nito basag na. Nakita din kasi ni Arnel si Maymay. Lumapit ito at nakangiti pa habang kinakaway ang kamay na parang pasimpleng pagpapakilala. Inabutan ulit ni Ellen ng pera si Arnel pero ganun pa rin ang pagtanggi nito. Hindi niya umano pinapabayaran ng pagtulong niya. Wala lamang umano yon para sa kanya. Kahit papano napagaling mo yung tatay ko, may halaga yon. Makakatulong din to sa'yo. Ipaayos mo yung bahay mo at makakabili ka ng alak. Ayaw mo pa nun? Nakakatiis ka rin ba dito? Nasaan na ba yung mga magulang mo? Hoy Ellen, huwag mong kalimutan yung oras. Baka mamaya dito ka pa matulog ha. Mauna na kaya ako. Walang pag-aalinlangan namang sinabi ni Ellen na pwede na umanong mauna si Maymay kung nagmamadali ito. Hindi na lang nagsalita si Maymay. Sinakyan niya na lamang ang layo ng kaibigan. Tila ba ang layo na ng sadya nito? Sa alam niyang sinabi ni Ellen sa kanya bago pa siya pumayag na samahan ng kaibigan. Mabuti at parang nawala ang pagkahiya ni Arnel noon at inamin nito na hindi pa siya gaano katagal nakatira sa lugar. Taga-Camiguin si Arnel at napadako lamang doon dahil nga namatay ang kanyang ama at wala nang magbabantay sa kanilang lupain. Nagulat si Ellen dahil itong si Arnel pala ay anak ng magbubukid na tagahatid ng uling sa kanilang lugar. Sinabi kasi ni Arnel ang pangalan kung kaya nakilala ni Ellen ito. Pero malaking katanungan kung paano ito naging magaling na albularyo. Yun lang ba Ellen? Pambihira naman. Kalayo pa talaga yung dinayo nyo. Para namang hindi ako nagpapakita dun sa bayan. Baka gabihin kayo't mabuti siguro umuwi na kayo. Mungkahi ni Arnel noon. Pero tila baga gusto pang manatili doon ni Ellen. Kahit anong pag-aya ni Maymay noon. Ayaw pa rin itong umalis. Bagkus ay sinasabi lamang na magantay ng sandali. Pero inabot na lamang ng hapon kung kaya nakapagdesisyon na lamang si Maymay na mauuna na ito. Ito namang si Ellen ay walang pake. Nagpaiwan. Hanggang sa umalis na si Maymay sa lugar. Hindi mapakali si Arnel. Nahihiya kasi siya sa dalaga. Tinataboy ito ni Arnel pero ayaw talagang umalis nun. Sus Mariosep, abala pa tong pinagagagawa mo. Ihahatid na kita. Ano ka ba? Ang totoo gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Natutuwa kasi ako dahil sobrang bait mo. Inaamin ko, hindi pag-alam lang sa kung saan ka nakatirang dahilan. Gusto kita makilala ng lubos. Nababagabag kasi ako sa pagkatao mo. Ano? Nababagabag? Teka, Ellen, linawin mo nga. May saltik ka ba? Baliw. Maraming humahanga sa'yo. Isa na ako doon. Kung saan-saang lubalop kita hinanap nun pero dito ka pala sa malayo nakatira. Iba ka na pwede namang makainom ng tubig. Hindi na lang kumibo si Arnel nun. Pumasok ito sa loob at sumunod naman sa kanya si Ellen. Tinutulak niya papalabas ito kasi nga nahihiya talaga si Arnel. Pero ang sabi ni Ellen ay walang dapat ikahiya. Walang nagawa itong si Arnel. Inabot na yun ang takip silim pero hindi pa nagbibitaw ng katagang uuwi ng dilag nun. Nanatili pa rin ito doon sa lugar ni Arnel kahit wala pa silang kibuan. Ellen, ihahatid na kita, gabi na. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Pwedeng bukas na lang ako umuwi. Dito na lang ako matutulog. Ba yan? Ibang klase kang babae ka. Hindi mo ba naiisip na bukid dito at kasama mo pa yung hindi mo kilalang tao tapos lalaki pa ako? Alam ko naman yon. Tsaka ano ba yung pinag-iisip mo? Parang ang dumi naman ata. Hindi ako ganyan, Arnel. Matigas pa sa buhay na bato itong si Ellen. Ayaw talagang umuwi. Kahit kinakawayan siya palabas ni Arnel ay hindi sumusunod si Ellen nun.
Hanggang sa dumilim na ng tuluyan at wala nang nagawa si Ernel kung hindi ang maghanda na lamang ng maipapakain dito. Diretsahin mo nga ako. Baka ipapapulis mo ako, ha? Baka ispiya ka. Hindi ako rebelde. Kasalukuyan nung naghahapunan ng dalawa. Walang kaarte-arte ang babae. Kaning mais lang kasi na nilagyan ng gata at kamoting kahoy. Pero kumain na parang sanay na sanay si Ellen nun. Ang sabi naman ng dalaga, hindi pumapasok sa isip niya ang pagiging masamang tao o rebelde itong si Ernel. Bagkus ay ang pagiging mabait nito. Nagtanong si Ellen noon kung paano niya napagaling ang tatay Amando. Hindi niya kasi alam ang ginawa ng binata. Basta na lang sinabi na bukas ay magaling na. At yun na nga ang bumungad sa kanya noon. Ang sabi naman ni Ernel ay kinausap lang niya ang salarin. Paano mo nalaman yung salarin? May mga bagay na mahirap ipaliwanag, Ellen. Basta nakilala ko kaagad siya. Katunayan, malapit lang sa bahay niyo pero hindi ko na lang sasabihin at baka maglikha ng gulo. Ayun, sinabi ko lang na kapag hindi inalis yung kulam, malilintikan sa akin. Tangging panlalaki lang ang mga mata ang nagawa ni Ellen noon. Naglalaro sa isip niya mga kaanak nila. Halos lahat naman kasi ng nakapaligid sa kanilang tahanan ay kaanak lamang din. Pero wala naman siyang naiisip na may motibo ang mga ito dahil nga lahat naman mababait sa kanila. Kaya naman kinulit ni Ellen si Ernel. Sabi pa ng dalaga, kung sino man ang sasabihin ni Ernel, bibigyan niya ng respeto. Ipinapangako niyang hindi siya manggugulo. Hindi naman lahat na makikitang mababait may mabubuting loob. Minsan ang ilan sa kanila nagbabalat kayo lang pero may galit na tinatago. Bueno, asawa ng kapatid ng tatay mo. Yun ang kumulam. Napag-alaman kong naiinggit lang sa biglaan yung pag-asenso sa buhay. Kaya yun, pinuntahan ko na. Kilala mo yung kapatid ng tatay mo dahil dalawa lang naman silang sa lugar niyo eh. Ang iba, kapatid ng tatay mo nasa ibang bayan. Mabilis na pumasok sa isip ni Ellen noon na ito na ang kapatid ng tatay Amando niyang si Junie. Ang asawa pala nito ang mangkukulam. Napapailing si Ellen dahil ibang klaseng tao talaga itong asawa ng Tiwina. Tahimik at kung makatitig ay para bang laging may kaaway. Hop, nararamdaman kita. Kung ano man yan, huwag mo nang ituloy. Sa mata mo pa lang, alam ko nang galit ka, Ellen. Napansin kasi kagad ni Ernel ang reaksyon ng dalaga. Doon nga natulog si Ellen sa loob ng bahay. Samantalang si Ernel naman noon ay nasa labas, sa gilid na kung saan may lantay at nagtsatsaga sa maliit na kumot at sirang kulambo. Tinatawag siya ni Ellen pero hindi kinikibo ni Ernel. Kinaumagahan nun, hinatid niya ng dilag. Nung una, parang nagdumili at gusto pang manatili doon pero hindi na pinagbigyan pa ni Ernel. Sa pagkakataong yon, si Ernel natutuwa kay Ellen pero hindi niya pinapahalata ito. Hanggang sa makarating sila sa bahay at doon ay hindi na nakatanggi pa si Ernel. Binigyan ng pera. Sa pilitan at kung hindi tatanggapin, ibubunyag gumano ni Ellen kung saan ito nakatira. Sa kabila ng lahat, naging mababaw kay Ellen ang dahilan kung bakit ayaw ni Ernel na may nakaalam sa kung saan ito nananahan. Habang nasa kanilang binata nun, tinanong niya ito. Doon niya nalaman na mapanganib pala si Ernel dahil nga hanggang dito kasi sa Trinidad sinusundan ako ng mga nakabangayan kong aswang doon sa Cagayan de Oro. Ang totoo, maliban sa pagkamatay ng tatay ko, ito talaga yung pinakadahilan. Ayokong may makaalam sa akin sa kung saan ako nakatira. Ito na rin yung pag-iwas para hindi malaman yung pinagtataguan ko. Isa pa, natatakot ako na baka kapag may nagpunta sa bahay, nakaabang dun yung mga aswang. Gawing sa kasangkapan para pasukuin ako at patay nila. Kaya ang natakot ako sa'yo kagabi lalo pat naramdaman ko na yung presensya nila. Sa mga binitawang salita ni Ernel, parang binuhusan ng tubig itong si Ellen. Hindi kagad nakapagsalita. Biglang kinabahan.
Ilang sandali ay nagtanong si Ellen kung totoo ba daw ang pinagsasasabi ni Arnel. Ay naman sa binata, walang kasinungalingan ng mga sinabi niya. Minsan daw sa lugar ng Kamigen ay may ginagambala ng aswang. Nang dumulog sa kanya ang tiyo ng ginagambalang yon, siyang napag-utusan nito na pumuksa sa nilalang. Bale, ang tiyo ni Arnel ang kapatid ng kanyang tatay na isang batugang albularyo sa lugar ng Kamigen. Isa ito sa mga taong magaling gumawa ng tawas na tapol na kulay ay abo, na kung saan naman itong tawas tapol na kulay abo ay siyang may taglay na pangkalahatang pangontra sa lahat ng mga elemento at sakit na hindi pangkaraniwan. Lahat ng nalalaman ng kanyang tiyo, na ituro ito kay Arnel. Kahit sa anong larangan ng gamutan, alam ni Arnel. Pwede nga siya umanong magpanak ng tao kung kinakailangan. At dahil siya ang napag-utusan ng kanyang tiyuhin, pinuksangan ni Arnel ang aswang na yon, na siya namang malaking pagkakamali dahil marami pala ito. Isa lang ang gumambala pero maraming nakabinbin sa paligid at kinukubli ang pagkatao nun. Hindi pinatatahimik si Arnel. Gabi-gabi siyang nagkakaroon ng inkwentro. Katunayan ay naging matunog ang paglipanan ng aswang sa panahong namamayagpag pa si Arnel sa Kamigen. Sino ba namang mag-aakala na sa liit ng islang ito may mga aswang pala? Hindi naman nagpapatinag si Arnel. Sa tuwing may tumutugis sa kanya ay pinapatay niya naman umano ito. Sa tulong na rin ng kanyang tiyo nun. Tingin nga ni Arnel noon ay halos ubos na mga ito pero umabot na sa punto na hindi na taga-Kamigen ang aswang. Dayo na mga ito, taga-Cagayan. Kung kaya naman hindi pinako ni Arnel ang laban sa sariling lugar. Kung saan nakatirang aswang, doon niya hinaharap ang mga ito. Pero naroroon at kasama niya pa rin ang tiyo. Hindi umano sila lumulusob. Naglalagay umano ang tiyo ng mga patibong at iniintay nilang lumapit ang mga aswang. Pero doon din mismo sa lugar kung saan ito nakatira. Pero habang tumatagal, mas naging mainit ang pangalan ni Arnel sa mga aswang, lalo't madali lang nagagapito ni Arnel. Si Arnel lang dahil ang tiyo niya hindi naman nagpapakita sa tuwing napapalaban na si Arnel nun. Maging ang ibang lahi umano nun ay nagkaka-interes na rin. Sa likod ng katahimikan ng mga residenteng nakatira sa kung saan saang lugar ng Cagayan, may nagaganap na patayan at walang kaalam-alam ang mga tao rito. Basta kinabukasan na lamang nun, may natatagpo ang patay. Hinalang rebelde ang pumatay pero ang totoo, si Arnel ito at ang kanyang tiyo. At ang mga bangkay na yon, mga aswang. Dahil sa takot na baka may mangyaring mas malala, lalo na ang pagdamay na sa mga kaanak ni Arnel, minabuti niyang lumisan. Nagkataon naman umanong namatay ang kanyang tatay kaya may maidadahilan ito. Hindi na siya nagpakita pa ng Kamigen. Dumiretso ito ng Bohol. Magpaganon pa man, kahit nagpakalayo-layo, ay hindi naalis sa kanyang isip ang panganib. Oo, at kaya niyang pumatay ng aswang kung siya lang. Pero kapag may ibang tao na nagkaroon ng koneksyon sa kanya, baka ito ang pagkainteresan. At gaya ng sinabi niya, pwedeng gawing kasangkapan para pabagsakin si Arnel. O ngayon, alam mo na yung dahilan. Pwedeng lubayan mo na siguro ako, no? Hindi mo alam yung katauhan ko sa likod ng pagiging inosenteng tao. Pangiti-ngiti, inom dito, inom doon. Tulong dito at tulong doon. Sinasadya ko talagang magpakita sa bahay nyo. Hindi yun nagkataon, Ellen. Kung hindi, habang hinahanap mo ako, inaalam ko nun ang kumukulam sa tatay mo. Alam ko na yung sakit niya bago mo pa ako maimbitahan. Nagulat ka ba? Sana naiintindihan mo na ito ngayon, Ellen. Para bang sasabog ang ulo ni Ellen noon sa binunyag ni Arnel. Yung pagtingin niya ditong ordinaryong tao pero nakakamangha. Hindi niya lubos sa kalain na may nakakapangilabot pala itong karanasan ng pagkatao. Maiya ka ba namang alam na pala ni Arnel ang lahat bago pa may ipaalam ni Ellen ang sakit ng kanyang ama sa binata?
Ilang minuto ding nakatulala si Ellen nun. Nakatitig siya kay Arnel at tinanaw ang malayo. Halatang halata sa mukha na kinakalaykay nito ang isip at pinagtatagpi-tagpi ang bawat pangyayari. Pero napapailing na lamang noon si Ellen dahil hindi niya talaga nakita si Arnel habang may sakit ang kanyang ama. Lingid sa kanyang kaalaman na kumikilos na palang binata noon, na siya ding alam niya sa sarili na hindi lang silang pamilya ang nagawan ng ganito ni Arnel. Napag-isip-isip niya na maaaring nagmatsyag din ang binata sa ibang lugar bago pa ito magpakita para manggamot. Sobrang nakakamangha. Alam na ni Arnel na siyang lalapitan at alam na ni Arnel ang dapat gawin. Dahil una pa lang, pinag-aralan na ni Arnel ang lahat. Para bang hindi umano tao ang binatang ito. Pero alam niyo ba, na sa likod ng mga sinabi ni Arnel kay Ellen, mas naging sabik ang dalaga para malaman pa ang iba patungkol sa binata. Mas nagkaroon siya ng interes at sa madaling salita ay mas nagkaroon siya ng paghanga at pagkagusto dito. Gabi na nang umalis si Arnel. Pero bago mangyari yon, sinabi sa kanya ni Ellen na hindi siya takot sa kung anumang kakambal na panganib ng binata. Makikita niya umano si Arnel at magpapakita din si Ellen sa kanya lagi. Wala umanong pakialam si Ellen sa kung anong sasabihin ni Arnel. Kaibigan niya umano ito. Lakas talaga ng saltik mo sa utak, Ellen. Lubayan mo ako. Baka lumayas ako dito nang dahil lang sa'yo eh. Lumayas ka. Hahanapin naman kita eh. Matitiis mo ba na hahanapin kita sa kahit saan ka magpunta? Ay nako Ellen, ewan ko sa'yo. Daig ko pa yung dumi na nilalangaw eh. At ikaw yung langaw. Makalis na nga. Sa likod ng mga sinabi niyo ni Arnel, nang makalayo siya ay napangiti ang binata. Nararamdaman niya sa sarili na nagkakagusto sa kanya si Ellen. Naks ka naman Arnel. Ang gwapo na natin dyan. Ayaw niya umanong magpakita ng pahiwatig, baka kasi maging malala pa ang pagsubaybay sa kanya ng dalaga nun. 2 buwan nang nakalipas, hindi nagpapakita si Arnel sa bayan. Itong si Ellen ay parang mababaliw na. Kating-kati na talaga siya nun. Araw-araw siyang pumupunta sa tindahan malapit sa kanila na kung saan dito laging namamataan si Arnel. Pero wala. Hindi na ito nagpakita pa. Gusto na noong puntahan ng dalagang tirahan nito. Pinaghahandaan niya na ang mga sandaling yon. Hanggang sa mapabalitaang may namatay na tao sa biyen. Naging matunog ito. Gawa ng ang taong patay. Parang hindi pang karaniwan. Napakaitim umano na mga ngipin nito. Hindi sira pero hindi magkakapantay. Pinaniniwalaan umano ng karamihan na baka aswang yon. Walang sino mang kaanak ang umangkin dito. Malaki ang posibilidad na hindi taga-biyen yon. Si Ellen, bagaman narinig niya na lang sa nanay ang kwento, mabilis na pumasok sa isip niya na si Arnel ang pumatay. Malapit lang ang biyen sa kanila, kaya pinunta ni Ellen yon. Hapon at kumalagala ng pasimple ang dalaga. Hindi muna siya nagtatanong-tanong sa mga tao. Minabuti niyang makiramdam. Aminado naman siyang parang walang nakakakilala kay Arnel sa lugar na yon. Hanggang sa mapadako siya doon banda sa kung saan may namatay na aswang. Malapit lang ito sa bukana ng tanyag na ilog. Para lang siyang namamasyal pero may ibang motibo si Ellen. Inaalam niya ang sitwasyon ng lugar, kumbaga nag-uusisa nun. Hanggang sa may nalaman siya doon na bago umano natagpuan ang labi ng hinihinalang aswang, may gumagalang tao gabi-gabi. May kakaibang kinikilos yon. Sa hinala nila'y aswang yon. Doon madalas pumupuslit sa bahay ng isang matandang may malalang sakit. Tapos ay nawawala na lamang bigla. Ayon sa sabi-sabi, ang mga aswang daw kapag nalamang may malapit ng mamatay na tao, pinapalala nila ito para mas madali ang pagkamatay nun. Walang ano-anong inalam kagad ni Ellen ang naturang tirahan ng matanda.
Nang makarating siya dito, doon niya napatunayan na totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Inaaswang ang matanda. Pinapalala ang sakit pero malaki ang katanungan kung sino ang pumaslang sa aswang na yon. Walang iba silang tinutukoy kung hindi ito din yung tao na natagpuan sa ilog. Dahil mula ngayon, mula nang namatay ang nilalang o may nakitang bangkay sa ilog na yon, gumaling ang matanda at wala nang pagpaparamdam pa ng aswang. Dito na nagsimulang magtanong si Ellen. Talagang nararamdaman niya na noon na makikita niyang muli itong si Arnel. Manong, di ba dyan nakatira yung matanda? Balita ko inaaswang daw pero yung aswang na yun di ba pinatay ng kung sinong tao? May namataan po ba kayong dayo dito? Yung tingin nyo bago pa lang sa paningin nyo? Tanong ng dalaga sa isang tao noon doon sa tayakan. Bali ang tayakan, nalipa pa ito na maliit lang. Ang sabi naman ng napagtanungan ni Ellen, meron umano, pero ito daw ang pinaghinalaan nilang aswang. Namukaan pa umano at kamukha ito nang namatay dun sa ilog. Walang ibang tao bukod dun? Wala iya. Kami nga dito ay nagtataka. Nagulat kami sa nangyari. Abay, sino bang mag-aakalang yun ang aswang? Gabi-gabing may paramdam dito. Maaga pa nga lang nun nagsasara na yung maliliit na tindahan. Hindi na lang nagsalita si Ellen. Hanggang sa hindi niya malamang dahilan. Nakita niya si Arnel. Nandun ito sa tindahan na payapa. Doon sa kawayan nakaupo. At may hawak pang isang tingkap ng tubanon. Nakatingin ito sa bahay noong naturang matanda. At napakaseryoso na mukha. Hindi alam ni Ellen kung anong gagawin. Tama siya ng kutob. Matatagpuan nga niya sa lugar itong si Arnel. Hanggang sa naisip niyang tabihan ito, yun bang parang wala lang. Ginawa nga yun ni Ellen. Akala niya hindi siya napapansin ni Arnel. Pero nang makaupo na siya sa tabi nito, pasimpleng nagwika ang binata ng, "Ang ginagawa mo dito? Kung magpapahalata, baka may makasipat sa'yo. Baka may nagmamasid sa akin. Umupo ka lang dyan na parang wala." Napalunok lang laway si Ellen noon na para siyang nanigas sa mga puntong yon. Ayon sa kanya, napadako lamang siya sa lugar dahil hinahagilap niya nga ang binata. Pero ang atensyon ni Ellen habang nagsasalita ay nakatuon sa iba. "Anak ka nang, baliw ka ba? Hindi ka ba nakakaramdam ng takot? Kumalma ka lang dyan ha. Nakikita mo ba yung taong sa kabilang parte ng kalsada? Huwag mong tingnan ng diretsyo. Pasiplatan mo lang. Kalma lang. Ano bang meron sa taong yan? Wala namang kakaiba. Natural, tao naman talaga ang aswang. Nakikiramdam yan dito. Kaanak niyang pinatay ko kamakailan lang. Tingin ko papatay niyang matanda eh. Alam ko ding nagmamatsyag yun sa mga kinikilos na mga tao dito. Lalong-lalo na sa akin." Matapos makapagsalita nitong si Arnel, inubos niya ang laman ng tingkap tapos tumayo at naglakad patungo sa kakahuyan. Hindi na nakagalaw pa si Ellen. Natatili lang pero nakamasid siya kay Arnel. Nung napansin niyang lumalayo na ito ng lumalayo, saka sumunod si Ellen doon. Hanggang sa nawala na sa paningin niya si Arnel at dahil dito, inis na naman si Ellen. Tatawagin niya sana kaso naisip niya ang panganib. Totoo at tama siya ng hinala na bukod na naroroon si Arnel, siya rin ang pumatay sa aswang. Hinahanap niya ito sa kasalukuyan hanggang sa bigla na lang may humablot sa dalaga at bumungad sa kanya mukhang galit ni Arnel. Kamuntikan pang magpag-abot ang kanilang labi na siya namang hinayaan ng sana ni Ellen noon. Kumbaga, umandar yung kalandian. "Hayop naman oh. Pwede ba Ellen, isipin mo yung kaligtasan mo? Huwag mo namang ilapit yung labi mo. Umuwi ka na. Huwag mo akong susundan." "Wala na akong pake, diba? Gusto kong sumama sa'yo para naman kahit papano makabawi sa pagtulong mo sa amin. Tsaka, kasi
Anong kasi? Dito ka nga. Sumunod ka sa akin, dalian mo. Huwag kang kuupad-kupad. Sumunod naman si Ellen hanggang sa makarating sila noon sa kabilang banda ng lugar. Kumbaga, lumusot sila sa kabilang kalsada. Itinuro ni Arnel kung saan siya nananatili. Doon lang daw sa kubo na nakikita ni Ellen noon na malapit sa ilog. Doon siya nagmatyag. Hanggang sa kumilos na siya noon nang naging marahas ng aswang. Inabangan niya umano ito sa bakawan at doon ay pinatay niya kaagad. Paano mo nalaman na may aswang dito? Paano ka nakarating dito? Sabi ko naman sa'yo, may mga bagay kang hindi alam sa akin. Hirap ipaliwanag. O teka, linawin mo nga, Ellen. Ano ba talagang totoong sadya mo at parang sinusugal mo na yung buhay mo? Huwag mong sabihin may gusto ka sa akin. Naku, hindi ako mahilig sa babae. Mabibigo ka lang. Kapal naman ang mukha mo. Sa bagay, hindi ka mahilig manalamin. Parang ang hindi ka naliligo eh. May agit-it ka pa sa leeg mo. Tingin mo papatol ako sa'yo. Ito lang yung gusto ko, sumama at tulungan ka. Ewan ko sa'yo. Tara na nga, dito tayo. Muli, nung tumalikod ng binata noon ay napangisi ito. Ang totoo ay gusto niya rin makasama si Ellen. Sino ba naman umanong hindi maganda talaga ito at hindi niya pagkakailang may gusto siya rito. Masaya nga siya na makita ito pero hindi lang talaga siya nagpapakita ng pahiwatig nun. Sumunod naman sa kanya itong si Helen. Doon sila pumuslit sa may kamalig. May lumapit na bata doon na akala ni Ellen ay sisitahin ni Arnel ito pero nalaman niyang kaibigan pala ito ni Arnel. At katunayan, ang pamilya nito ang nagmamay-ari ng lupain sa kung saan nakatirik ang kamalig na yon. Tinawag ito ni Arnel sa pangalang Bonbon. Kaidaran lang ni Itoy. At ang sabi pa ng batay, pinapatawag daw si Arnel ng tatay niya. Nagulat si Ellen bakit nakikitungo si Arnel sa iba samantalang sa kanya umano. Hindi naman maganda ang turing. Kaya napatanong ang dalaga. Ang sabi nito, kaano-ano ba umano ni Arnel ang nakatira sa lugar na yon?